Ang belo ng nuptial gown ay nakabitin pa rin sa manika sa gitna ng silid, ngunit hindi na nitong tinakpan ang mukha ni Naomi Hayes. Pinilit niya ang daliri sa bulsa ng kanyang coat para pigilan ang panginginig. Ang liwanag mula sa malamlam na bodega ng Parkside Estate ay pumipinto sa mga himaymay ng tela. Ang bulaklak na nakaukit sa gilid ng belo ay tila nanginginig sa bawat haplos ng hangin. Nang una siyang iniwan sa altar, ang alaala ng mga kalansing ng mga kwerdas, ng bulong ninyong mga panata, at ang pag-urong ng mga bisig na dapat sana ay yumakap, nanatili sa kanya ang amoy ng rosas at ang lasaw na kahapon. Ngunit ngayon, hindi ito tungkol sa kanya bilang babaeng naiwan. Ito ang Parkside, mga chandeliers na kumikislap, ang marble hall na nagre-echo ng mga pagsuot-suot ng mga sapatos, ang mga server na nagpapasa ng champagne sa mga platito. Naomi ang nangunguna sa paglalatag ng mga mesa, sa pag-aayos ng centerpieces, sa pagsusuri ng mga diskrit na ilaw na gagawing malambot ang kutis ng mga litratista. Propesyonal siya. Ito ang kanyang sandata laban sa pagkatuklap ng kanyang sariling puso at natutunan niyang ibaon ang mga sugat sa likod ng isang matibay na ngiti. Tumunog ang telepono. Si Kesha. Magaan ang boses ng kaibigan sa kabilang linya. Naomi, boss is asking for you. Big client. Lim Woo Jin. He's here and he wants to speak personally. May isang bahagi ng kanya na nais lang tumakbo palayo. May isa namang bahagi na tumutugon sa pangalan. 5 taon na ang nakalipas, ang pangalan mismo ang sumabog sa mga headline sa mga usapan sa Korean town. Isang lalaking hindi dapat halikan ng liwanag, isang lalaki na may reputasyon tulad ng bakal na pader. Ngunit may iba ring bagay. Ang kanyang trabaho, ang isang order na maaaring magbukas ng maraming pintuan, at kailangan niyang mabuhay. Lumapit siya sa garahe kung saan nakaparada ang isang itim na SUV, malaki, may tint ang bintana at nagpapahiwatig ng puwersa. Sa loob ng estate, nakita niya siya sa dulo ng koridor. Lim Woo Jin ay nakaayos na parang statue. Itim na suit, blouse na halatang mamahalin, isang tanso na relo na kumikislap sa kanyang pulso. Hindi siya tumango ng sobra. Pinagmasdan lang siya mula sa itaas hanggang sa ibaba, parang sinusuri ang kapasidad ng isang kasangkapan. Miss Hayes, mahigpit ngunit mababa ang boses. Gusto ko ng privacy. Ako si Lim Woo Jin. Nagkatok ang kanyang dibdib ngunit hindi siya nagpatalo. Naomi Hayes, event planner. Ano po ang kailangan ninyo? May isang imbitasyon sa mga mata ni Woo Jin, halos nakatago sa likod ng kanyang kalmadong mukha. May kasal kami 3 linggo mula ngayon. Isang kasunduan sa pagitan ng pamilya at ng isang dalagang mula pa sa Seoul. Ito ay hindi karaniwang pagtitipon. Kailangan ko ng isa na mag-aalaga sa lahat, mula sa tahimik na pag-aayos hanggang sa mga hindi inaasahang problema. Gusto ko ng propesyonal na hindi magtatanong ng masyadong marami. Sa loob ni Naomi, nag-init ang lumang sugat. Arranged marriage, bulong niya sa sarili. Naaalala niya ang sariling pangako noon. Paano siya nagpasya na iiwan ang DIY na altar decorations at ang mga kasamang nagdurusa. Ngunit kailangan niyang kumita. At ang alok, malaki, tunay at may kondisyon, ay isang sirang bote ng oportunidad na hindi basta itinatapon. May isa pa, dagdag ni Woo Jin. Hindi pwedeng malaman ng publiko na ako ang nag-aayos, diskresyon at pag-uunawa sa pulso ng pamilya. Tumango si Naomi. Diskresyon ay bahagi ng serbisyo, pero may dapat tayong pag-usapan. Logistics, supplier contacts, guest list. At may limits ako sa kung ano ang maaari kong gawin, lalo na kung magdudulot ito ng panganib sa aking staff. Tumigil ang mukha ni Woo Jin, at sa isang iglap, nakita niya ang isang bagay na kakaiba, hindi karaniwang at hindi basta panibagong kalaban. May paggalang sa kanyang tinig. Ako mismo ang nangangasiwa sa seguridad, aayusin namin iyon. Ang kailangan ko sa inyo, gawing normal ang gabi, gawing pwedeng ngumiti ang mga tao. Sa gabing iyon, matapos ang unang palitan ng email at ng isang maikling walkthrough, inimbitahan ni Woo Jin si Naomi sa isang hapunan sa maliit na restaurant sa Koreatown. Hindi ang mamahalin, hindi ang lantad sa mata ng publiko, ngunit sapat na upang maramdaman niya ang kanyang presensya. Tumigil siya ng isang sandali sa pintuan, hinugot ang kanyang coat at sinabi sa sarili na ito ay trabaho lamang, isang kontrata.
Ngunit ang paraan ng pagtingin ni Woojin ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa ilalim ng balat ni Naomi. Parang may mga bagay na itatapat ang lalaki at sisilid sa mga hiwaga. Ang pagkain ay mabango, garlic, sesame oil, anghang na tumitigil sa dulo ng dila. Tahimik ang mga pag-uusap sa simula, practicality ang balangkas, timeline, guest seating, isang maliit na eskema para sa exit routes. Ngunit habang nagiinit ang pag-uusap, lumambot ang mga galaw ni Woojin. Mahina ang ngiti na hindi niya madalas na ipinapakita. Napatakbo siya ng kanyang daliri sa gilid ng baso habang nagsasalita. Parang sinusukat ang tunog ng kanyang boses. Ikaw ba? Tanong niya nang may pag-aalintana. Ikaw ba'y nagdadalang alaala noon sa altar? Naomi napalunok. Hindi ko na pinapaniwalaan ang mga pangakong sinusulat sa hangin, sagot niya. May mga bagay talaga na hindi nasusulat pero lubos ang bigat. Nagkasalubong ang kanilang mga mata at may sandali nilang pagkilala, hindi isang pagsisiyasat, kundi isang pagtitiyak na parehong may sugat. Nagtawanan sila ng mahinahon pagkatapos at unti-unti may mga salita na nagiging mas personal. Lumakad sila palabas ng restaurant sa ilalim ng malamlam na K-Town. Humihip ang hangin, nagdadala ng halimuyak ng inihaw at ng dampi ng gabi. Hindi sinasadya, humawak ang kamay ni Woojin kay Naomi. Hindi sa pilitan, parang alok ng proteksyon. Hinawakan niya ito ni Naomi at sa loob ng mga sandaling iyon, ang mundo ay nagkumpas sa magkabilang dulo ng isang hilo. Ang isa ay nagtatatag ng pader, ang isa ay nagtatalo ng isang tulay. Sumunod ang halik, hindi marahas, hindi rin ang nag-aaking pang-ibig na puro pelikula. Isang halik na nagmula sa pagnanais na marinig ang katotohanan, isang pagtikim ng init. Pagkatapos ng matagal na lamig, Naomi ay tumigil sa una, hanggas na lumalim ang tingin ni Woojin, tanong at pangungusap na hindi binigkas. Napayuko siya, at sa ilalim ng ilaw ng poste, nagpa siya, isang pagpili na hindi niya lubusang naintindihan sa oras na iyon. Consent ay malinaw, at ang bawat galaw ay may pag-iingat. Ang mga daliri nila ay nagpanaik sa buhok, sa likod ng leeg, sabay agapay na nagtatakda ng hangganan. Pag-uwi niya sa maliit niyang apartment, hindi agad nawala ang amoy ng sesame sa kanyang mga damit o ang pakihamdam ng mga labi ni Woojin sa kanyang bibig. Ang kanyang kama ay malamig pa rin, pero ang imahe ng isang lalaki na may tattoo na bahaging sumisiklab mula sa kwelyo ng kanyang damit, isang ugnay ng nakaraan niya na hindi niya alam kung paano lalabnaw. Siya ay nasaktan ng mas malalim kaysa inaasahan. Hindi iyon simpleng atraksyon. May bahagi ng kanyang sarili na muling natutong magtiwala sa isang lalaking hindi agad iiwan. Sa susunod na linggo, ang kanilang profesional na ugnayan ay nagiging mas malapit. Si Naomi ay nagsimulang makita ang ibang mukha ni Woojin. Siya ang nag-aayos ng mga tala, ang taong nagbabayad ng deposit na walang tanong, ang nag-uutos sa mga tao na may isang salita lang. At kapag sila'y nag-iisa, may mabilis siyang mga tanong tungkol sa kanilang mga naunang kasintahan, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga pangarap. Hindi niya inaasahan ang init ng kanyang malasakit. Dumating ang araw ng rehearsal. Minji, ang dalagang dapat ikasal, ay isang maliit na figura ng kahinihinan, malalangka ng buhok, mga mata na tila laging nahuhulog sa sahig habang siya ay naglalakad. Isang babae na halos hindi kumikibo sa gitna ng mga mata ng mundo. Naiwan siya sa gilid ng rehearsal hall, hawak ang kanyang maliit na kagamitan na hindi niya lubos nakikilala ang kanyang sarili para sa gabing iyon. Si Mrs. Park, ang ina ni Minji, ay isang babae na may mahigpit na postura at mata na parang kumikiskis habang sinusukat ang lahat ng nasa kanyang paligid. Sa unang pagkakataon, nakita ni Naomi ang eksena ng arranged marriage na tunay na bumagalaw. Hindi ito mga invoice at vendor, kundi mukha ng takot at pag-asa na nagugulo sa loob. Minji ay pumapikit tuwing may magsasalita sa kanya tungkol sa hinarap. Ikaw ang magbibigay ng liwanag ng gabi, bulong ni Mrs. Park sa kanya, parang pagsabi ng isang panuntunan. Ngunit may kakulangan sa tinig ni Minji, isang kakulangan sa pag-aari. Naomi, na may iniwang sugat sa sarili, nakita sa mukha ni Minji ang isang bagay na tanda ng pagkakakilanlan niya. Hindi magkaisa, ngunit magkaugnay. Parehong babae na pilit na bumabangon matapos matumba.
Matapos ang rehearsal, habang binabalik niya ang mga fabric swatches sa van, naglakad si Mrs. Park papunta kay Naomi. Ang kanyang mga mata ay malamig ngunit hindi mapanlait. May obligasyon sa bawat salita niya. Miss Hayes, mahina ang pananalita. May mga bagay na dapat ay alam ninyo. Hindi ito karaniwan. Ang kasal na ito, may mga taong hindi papayag sa pagkakamaling dala. Noon. Hinimas ni Naomi ang kanyang pulso. Gagawin ko ang trabaho ko. Titiyakin kong magiging maayos ang gabi. Tiyakin ninyo ang isa pa, sabi ni Mrs. Park. May mga taong hindi nagmamahal sa amin, pero sila'y may kapangyarihan. Nagbalik siya sa van na ang puso ay mabigat. May tinig sa likod ng kanyang ulo. Babae na iniwan, babae na papalit sa klaw. Hindi niya inasahan na mapapasabay ang kanyang sariling sugat sa mga plano ng ibang tao. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi siya maaaring tumalikod. Ilang araw bago ang kasal, may natanggap siyang text sa gitna ng gabi mula kay Ji-hoon, ang lieutenant ni Woo-jin. Madali lang, may tumit na kailangan. Pumunta ka sa penthouse. Bawiin mo ang iyong desisyon kung hindi ka komportable. Walang emojis, walang salitang palamuti, prangka at kontrolado. Si Naomi ay hindi gaanong kahalaga sa mundo ni Woo-jin, ngunit ang mensahe ay malinaw, may kasunod na hakbang. Sa penthouse, sinabi ni Woo-jin na may lumabas na mga banta mula sa isang rival organization na hindi gusto ng kasunduan. Hindi sila papayag na magwala ang kanilang impluensya. Pinaliwanag niya habang tinitingnan ang lungsod sa pamamagitan ng malalaking bintana. Kaya kailangan nating maging ingat. Ano ang hinihingi ninyo sa akin bukod sa pagpapakulay ng gabi? Tanong ni Naomi. Tulong ka. Huwag mong ipakita ang tunay mong sarili. Huwag mong ipakita ang takot mo. Ipakita mo na ang gabi ay normal. Napababa ni Naomi ang tingin. At, dagdag ni Woo-jin, huwag kang papayag na masaktan si Minji. May kakaiba sa pagkakagamit ng salitang iyon, hindi lamang proteksyon para sa pamilya, kundi isang direktang pangako. Ngulit, hindi niya lubos mawari kung para kanino ang pangakong iyon. Ang gabing iyon, hindi niya inaasahan ang susunod na pangyayari. Si Minji ay dumating sa venue na hindi kasama ang ina. Nakaputi, ngunit may galaw na tilang sinusubok ang dami ng kanyang sariling katatagan. Sa likod ng mga kurtina, nakita ni Naomi ang pagkabigla sa mukha ni Woo-jin. May isang malalim na pag-aalala, isang sandaling hindi niya ipinapakita sa iba. Nilakad ni Minji papalapit sa gitna ng silid, hindi man lamang nagpaalam. Miss Hayes, napakalambing ang boses ni Minji. Pasyensya po kung nakagugulo ako, hindi ko maintindihan kung bakit may takot sa akin ng iba. Bago pa nakasagot si Naomi, dumating si Mrs. Park na may kaunting tinalakay sa kanyang ulo. Ang mga kamay niya ay mahigpit sa tela ng kanyang coat, hindi maikuble ang paninindigan. May pagbabago, madali niyang pagbigkas. Hindi magaganap ang kasal sa takdang araw. Nagtagpo ang mga mata ni Naomi at Woo-jin sa isang sandaling katahimikan na tila humahaba. Ang mundo ay napagalaw ng bagong alon, isang banta na dapat solusyonan, isang puso na muling nagiging bukas. Naomi ay muling nasa unahan ng isang desisyon, kumilos ayon sa profesionalismong sinumpaan niya o sundan ang pag-usbong ng isang damdaming mas matapang kaysa sa takot. Habang umaakyat ang gabi at ang ilaw ng Parkside Estate ay nagiging mga bulaklak ng dilaw, alam niya na ang susunod na hakbang ay simpleng logistics. Ito ang simula ng isang bagay na mas komplikado, isang ugnayang magbubukas ng mga pinto ng kapangyarihan, kahihiyan at pag-ibig. At sa likod ng kanyang puso may isang tinig na nagmumuni. Kung babalikan siya ng kasaysayan, handa ba siyang muli na mangharap? Nagtagal ang katahimikan na parang hinihigop ang lahat ng tunog sa silid. Ang mga ilaw sa Parkside Estate ay nagmistulang maliliit na bituin na naglalaro sa salamin ng malalaking bintana. Si Naomi ay nakatayo roon, may hawak na isang bundle ng swatches, ngunit hindi niya iyon pinapansin. Ang damdamin sa dibdib niya ay mabigat, hindi lamang dahil sa anunsyo ni Mrs. Park, kundi dahil sa bagong bahagi ng kanyang tungkulin na bigla ang ipinagkatiwala sa kanya. Lumapit si Minji, mabagal ang mga hakbang, puti ang damit na parang liwanag na may kaunting pagkabalisa. Hindi niya iniwasan ang tingin ni Naomi. Miss Hayes, mahinang sabi niya,
At para sandali ay nagiging bata ang tinig. Hindi ang babaeng may planong magpakasal, kundi ang batang nag-isa noong nakaraan. Gusto ko sanang malaman, bakit hindi nila ako gusto? Bakit may takot sa akin? Sumagi sa ulo ni Naomi ang sariling larawan ng pagiging iniwan. Hindi niya pinilit na magmukhang malakas kay Minji. Ang katotohanan ay, maaari niyang magpanggap sa entablado, ngunit hindi niya mapanggagalingan ang dami ng empatiya na sumasaklob sa kanya na yon. Hindi dahil sa ikaw ay masama, sagot niya, mababa ngunit matatag. May mga taong natatakot sa pagbabago, sa pag-asa na dala ng isang pag-isa na magtatapos. Nagkatinginan sila ng sandali. Ang mga mata ni Minji ay kumikislap sa ilalim ng manipis na makeup, may luha na humahalo sa alab ng ngiti. Pero ako hindi nagbago. Ako pa rin ang anak ni. Napahinto siya at nahirapang bumikas ng pangalan na parang masakit pa ring bigkasin. Dumampi sa balikat ni Naomi ang mahinang paggalaw ng hawak ni Mrs. Park at sa mukha ng matriarka ay may bakas ng pag-aalala na hindi na niya matakpan ng pormalidad. Magpahinga muna rito, utos ni Mrs. Park. Hindi ka pupunta sa mga mata ng bisita. May plano kami. Hindi natuon si Naomi sa mga pulong o plano. Ang kanyang mundo ay umiikot sa maliit na pangako na ibinigay ni Woojin. Huwag papayag na masaktan si Minji. At iyon ay hindi nabibilang sa checklist ng profesional na tagapag-ayos ng kasal. Iyon ay naging personal. Lumakad si Naomi kasama sina Minji at Mrs. Park palabas ng entablado patungo sa isang maliit na silid sa likod ng venue. Isang lugar na palihim na ginagamit para sa mabilisang pag-aayos. Habang sinusara ni Ji-hoon ang pinto at sinisiguro ang bintana, napansin ni Naomi ang paraan ng pagkakahawak sa braso ni Minji. Hindi malakas, ngulit nagtatangkang humawak sa hangin ng katiyagan. May mga taong magpapadala ng babala, sabi ni Ji-hoon nang wala pang 2 hakbang. Tinig niya ay malamig at maingat. Hindi sila magpapakita sa telang halata. Sa mayon, limitahan natin ang kumpiyansa ng bisita. Gagawin natin na ordinaryong pagtitipunan. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Naomi. Hindi siya naghahanap ng diplomatiko o malabong sagot. Gusto niya ng malinaw. May isang grupo na hindi pumapayag sa pagsasanib ng 2 sangay ng pamilyang ito. Sagot ni Ji-hoon. May impluensya sila sa ilang sektor, hindi lamang sa lipunan, kundi sa mga kasunduan. Umiikting ang galaw nila kapag may malinaw na panganib ang kanilang otoridad. Nagpahinga si Naomi bago tumugon. Hindi niya kailangang malaman ang lahat ng detalye para maunawaan ang esensya. May nakaplanong hadlang. May taong naghahangad pigilin ang kasal. Minji umupo at huminga ng malalim. Hindi ko hindi ko gusto na dahil sa akin ay may manggugulo. Mariin niyang wika. Ayoko ng takot sa gabi ng kasal. Humakbang si Naomi palapit at inilagay ang kamay sa magkabilang balikat ni Minji. Isang kilos na sa kanya ay higit pa sa propesyonal na paghahanda. Hindi mo kailangang mag-isa, sabi niya. Ako ang nandito para tumulong. Kung kailangang palitan ang plano, susundan ko ang bagong plano, basta't hindi kita iiwan. Naglalaman ang mga salitang iyon ng isang katotohanang mas malalim, hindi lamang proteksyon ang inaalok niya. Minsan, ang paglalapit sa isang tao sa sandaling iyon ay nangangahulugan ng pagbibigay daan sa sarili niyang sugat na malunasan, hindi dahil may kasigurahan, kundi dahil may pag-asa. Lumabas sila ng silid sandali at sa koridor ay nakita nila si Woojin na nakatayo, nakauniporme, matay nakatingin sa yukong ilaw ng bintana. Nang makita siya ni Naomi, bahagyang umilaw ang mukha niya. May pasasalamat at may pag-aalala na hindi niya kailanman ipinapakita ng lantaran. Lumapit siya ng tahimik. Siguraduhin ninyo, mahinang diin ni Woojin kay Naomi, na anumang lumabas sa sasabihin ng iba, ikaw ang magiging normal. Ipakita ang katahimikan. Gagawin namin ang iba pang hakbang. Inaalagaan namin na hindi masaktan si Minji. Tugon ni Naomi, gagawin ko ang lahat para manatiling siya ay ligtas. Tila nagtagpo ang mga salita nila ng may hindi inaasahang koneksyon, parang pangako. Ngunit, bago pa man lumabas ang susunod na hakbang, may dumating na mensahe sa telepono ni Ji-hoon. Isang text na walang pangalan, isang linya lang. Hindi lamang sila nagbabantang gumalaw, may nagmamasid. Ang tone ay malamig at kahit ang katahimikan na sumunod ay mabigat.
Naomi ay pinilit huminga ng malalim. Ang batas niya bilang tagapangalaga ng gabi ay hindi lamang paghahanda ng upuan at pag-aayos ng bulaklak. Ito ay pagkilala sa mas mapanganib na tinig na nasa paligid nila, mga mata na handang lusubin sa sandaling may pagkakataon. Hindi niya maalis sa isip ang posibilidad na may taong nagmamasid mula sa labas, ang uri ng tao na may kasaysayan ng paghahasik ng kaguluhan. Lumabas ang ilang sandali. Nagdesisyon si Woojin na ilipat ang ilang pangunahing bisita sa isang panibagong lokasyon, isang maliit na salusalo sa penthouse na pagibayo ng security. Hindi ipinapakita iyon sa publiko. Ito ay isang hakbang para alisin ang sentro ng atensyon. Si Naomi ay naatasang samahan ng dalawa, si Minji at si Mrs. Park, upang sigurahan ang maayos na pag-alis. Habang nag-aayos ng mga coat at damit sa madilim na hallway, napansin ni Naomi ang isang distinktong amoy, hindi floral, ngunit metallic na. Bahagya, parang langis na tumulo mula sa makina. Napalingon siya at mula sa bintana ng koridor, nakita niya ang isang anino na naglalakad sa gilid ng estate, balisang nagmamasid. Hindi malinaw ang mukha, ang silueta ay may isang malaskar sa noo kung sakasakali. Ang puso ni Naomi ay kumabig nang hindi niya inaasahan, parang may tagpo sa nakaraan na bumangon. Hindi niya maitakda ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon, ngunit ang paraan niya ng paglalakad, malamig, may layon, ay bumuo ng pamilyar na pakiramdam. May tinik sa dibdib ni Naomi na nagsasabing, hindi ito basta isang random na nagmamasid, may kinalaman. May nakita ka? Tanong ni Ji-hoon nang tumingin siya sa direksyon na kinukuha ni Naomi ang tingin. Doon, tugon ni Naomi, tahimik. May isang lalaki sa gilid ng bakod. Hindi ko makikita ang mukha niya ng malinaw. Mabilis na kumilos si Ji-hoon. Tumikas siya sa pinto at lumabas para suriin. Si Woojin ay tumingin kay Naomi nang may nakatagong pag-alala, hindi niya sinabing anumang bagay, ngunit ang pagkilos niya ay sapat na lakas upang sabihin na may bagay na mas malalim sa mga anunsyo at banta. Ipinakita ng mga lalaki ni Woojin ang kanilang galing. Sa 5 minuto, isinara nila ang ilang access points at ilang sasakyan ang inilayo mula sa harap ng estate upang mabawasan ang panloob na imaging. Ang mga kasapi ay nag-usap ng mahalimuyak. Si Naomi, na karaniwang wala sa ganitong uri ng operasyon, ay napansin ang profesionalismo at isang maliit na dingding ng kahinaan sa puso niya. Sa pagmamanyobra ng mga sasakyan, lumilitaw ang isang maliit na puting van sa kanto ng daan. Hindi ito bahagi ng planong kailanman na pag-usapan. Sa isang iglap, ang mga ilaw ng van ay namatay at ang pinto ay bahagyang bumukas. Lumabas mula rito ang isang lalaki, matangkad, nakaitim at may tanim na mukha na parang nagmamasid sa lupa. Hindi siya nagmadali. Umupo siya sa gilid ng van at naghintay. Hanapin ninyo ng dokumento tungkol sa rival, utos ni Woojin kay Ji-hoon. At huwag kalimutang magpahinga sa liwanag ng gabi. Hindi natin hayaan na sila ang magdikta ng takbo. Habang inaayos ang mga hakbang, si Naomi ay nananatiling malapit kay Minji. Tumitig sila sa isa't isa na parang may sinasabing hindi binibikas. Sa mga mata ni Minji ay may tinig na humihiling, hindi lamang para sa proteksyon ng gabi ng kasal, kundi para sa pag-ibig na maaaring lumitaw sa gitna ng kaguluhan. Naomi, sa loob ng sarili, alam na ang pagpasok niya sa mundong ito, mundo ng plano at lihim, ay higit pa sa isang trabaho na kailangang tapusin. Ito ay maaaring maging simula ng isang bagay na magpapabago sa kanya. Ngunit, bago pa man niya maunawaan iyon ng lubusan, may dumating na mensahe sa telepono ni Minji, isang text na nagmula sa isang hindi kilalang numero. Alisin ang babae na nagpapalapit, siya ay hindi taglay ng lugar na iyon. Ang mga salita ay malamig, hindi kailangan ng paliwanag, lahat ay nahinto. Si Minji ay kumapa sa telepono at mukhang hindi makapaniwala. Si Mrs. Park ay napakaputi ang mukha. Si Woojin ay tumingin sa labas at sa sandali ay parang nakikita ni Naomi ang isang tao sa likod ng malawak na espasyo, isang mata na sumusukat sa kanila mula sa dilim. Tumayo si Naomi ng matatag. Hindi nila tayo papapahintulutan na maimpluwensyahan ang ating desisyon, sabi niya, hindi lamang bilang tagapamahala ng gabi, kundi bilang babae na nagmamay-ari ng kanyang pasya.
Kung may gagawin man sila, hindi nila aalagaan ang kapakanan ni Minji. Handa akong gawin ang sisumunod. Ang sabi niya ay simple, ngunit puno ng paninindigan. Si Minji ay tumingin sa kanya na parang nakita ang isang bagong posibilidad. Hindi lamang ng proteksyon, kundi ng isang katauhan na handang tumindig para sa kanya. Sa labas, ang van ay napakadilim. Ang anino ay parang nanatili sa gilid ng mundo. Ngulit sa loob ng maliit na silid, mayroong dalawang babae na ngayon ay hindi lamang konektado dahil sa trabaho o kasal, kundi dahil sa isang bagong pakikipag-alyansa. At sa likod ng mga pintong nakasarado, nagsimula ang pagbuo ng plano, kung paano hahadlangan ang sinumang susubok na guluhin ang gabi, at kung paano isisigurong ang puso ni Minji ay hindi masaktan sa proseso. Habang bumababa ang dilim sa parke, si Naomi ay huminga ng malalim at pinilit itabi ang takot. Sa mga sandaling iyon, alam niya na ang gabi na dapat magdiwang ng pag-iibigan ay magiging arena ng mga lihim at desisyon. At siya, sa gitna ng tela, bulaklak at ilaw, ay naglakad patungo sa harap, handang harapin ang anino. Isang huling text ang dumating sa telepono ni Ji-hoon. "Tonight." Walang dagdag, walang paliwanag. Ang mga mata ng lahat ay nagtagpo. Ito na ang simula. Ang salita sa telepono ni Ji-hoon ay nag-iwan ng malamig na alon sa magkabilang panig ng silid. Ang mga lihim na nakaatak sa gabi, mga dokumentong maaaring magwasak ng pangalan ng isang pamilya. Ang banta na alisin ang babaeng nagmamahal ay biglang naging maisahin ng isang oras at isang lugar. Huminga si Naomi ng mabigat, tinulak ang buhok pabalik sa tenga at tumayo. Kailangan natin ng linaw, malumanay ngunit matatag niyang sabi. Sino ang nagpapadala? Ano ang target nila? Ang kasal? Ang kumpanya? Si Minji mismo? Si Ji-hoon ay humarap sa bintana. Ang puting van ay naroon pa rin sa kanto, nakatayo sa dilim na parang palatandaan. Hindi gumalaw ang lalaking umupo sa gilid, tila bang hinihintay din niya ang paglabas ng gabi. Hindi tayo magkakaila ng galaw, sabi ni Ji-hoon. Pero ang text, maikli lang, kaunting pahiwatig. Tonight, wala silang sinabing oras o lugar. Pwede silang magsimula rito o sa labas ng venue. Kailangan nating hatiin ang atensyon. Si Woojin ay mabilis na nagbigay ng alituntunin. 2 ang magbabantay sa harap at likod ng venue. 2 ang mag-ikot ng perimeter hanggang sa oras ng seremonya. 2 tao ang mananatili sa loob, malapit kay Minji. Huwag magpapakita ng damdamin, huwag magpadala sa personal. Ito'y trabaho. Tumango ang lahat, mulit sa mga mata ni Naomi ay hindi ito sapat. Ang panganib ay hindi lamang sa seguridad ng lugar. May pila sa kasaysayan ng ikakasal na maaring magbunga ng mas malubhang kaguluhan. Ang messenger na nagsabing alisin ang babae na nagpapalapit ay hindi nag-aatubiling gamitin ang mga salita bilang armas. Sino ang may lakas na mag-utos ng ganon? Sino ang may pagpapahalaga sa reputasyon higit pa sa kaligayahan ng anak? Si Minji ay lumapit, kanyang mga kamay nagkakapit sa balding tela ng damit, mga linya ng kaba na hindi niya pinapalabas. Hindi ko akalain na may ganito, bulong niya. Hindi ito tungkol sa amin lang. May mga taong nagbabantang sirain ang buhay ni na mama at papa kung hindi kami susuko. Naomi ay tumingin kay Minji at nakita ang takot na nagsisimula ng lumitaw sa likod ng tapang. Hindi ako papayag, sagot ni Naomi nang may marahang paghinto. Hindi ako sumama sa seremonyang ito para tumanggi sa iyo sa oras mang panganib. Ipagtatanggol ko ang gabing ito, hindi para sa sarili ko, kundi dahil karapat-dapat kang magdiwang. May mga sandali kung saan ang pahayag ng isang tao ay nagbubukas ng pinto, hindi lamang ng paggalang, kundi ng tiwala. Ang mga mata ni Minji ay napuno ng luha, ngunit may mga ngiti sa gilid nito. Hindi dahil sa ligaya lamang, kundi dahil sa kalakasan na binigay ng pagkakaroon ng kasama. Nagdesisyon si Woojin na magpadala ng isang maliit na team upang alamin ang identity ng lalaki sa van, 2 kalalakihan na mabilis at tahimik. Si Ji-hoon ang pinili niyang sumama. Mag-ingat, paalala niya. Kung sila ay may armas, hindi tayo magtatagal sa pag-asam ng pag-uusap. Bring back up. Nang lumabas sina Ji-hoon at ang 2 pang lalaki, tumigil ang oras para kay Naomi.
Napatingin siya sa loob, sa mga rosas at ilaw na dapat sanang kumikislap sa kasiyahan. Para sa isang saglit, nakita niya ang kinabukasan nila, Minji sa harap, masaya at hindi natatakot. At para sa isang saglit din, nakita niya ang posibilidad na hindi na siya babalik sa tahimik na buhay ng dati. Ang kanyang puso ay pumintig ng malalim, hindi dahil sa panganib lamang, kundi dahil sa pag-usad ng damdamin na hindi niya hinahanap. Sa labas, ang malamig na hangin ay nagdala ng tunog ng pag-ikot ng gulong at ang mahinang pag-uugoy ng mga dahon. Dahan-dahang lumapit ang trio sa puting van. Hindi pa rin kumikislap ang ilaw nito. Ang pintuan ay bahagyang bukas tulad ng paanyaya o bilang sagisag ng panganib. Lumapit si Ji-hoon ng tahimik, nagpalapit ang kamay sa bulsa, humahaplos sa malamig na bakal ng relo, isang kilos na dati nitong gamit sa pagtimbang ng oras, ngayon ay tanda ng paghahanda. Ang paglalapit nila ay napansin. Ang lalaki sa van, ngayon malinaw na muka, tumayo at dahan-dahang tumingin sa kanila. Hindi siya mabilis kumilos. Ang kanyang paningin ay may lamig. Ang mga mata ay parang may nakakublang pagkamuhi. Gusto lang naming magpaalala, mahinang sabi niya, may halong banta. May mga desisyon na dapat manatili sa pamilya. May mga taong dapat manatili sa kanilang lugar. At sino ka? Tanong ni Ji-hoon, malamig pero kontrolado. Sino ang nagpapadala sa iyo? Inyo? Ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiti ay walang init. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko, sagot niya. Kailangang malaman mo ang limitasyon mo. Hindi tumugon si Ji-hoon, ngunit isang mabilis na galaw lang ang ginawa niya, mistulang pag-ikot ng posas na handa. Baka kailangan mong umalis, babala niya. Lumalapit ang kamay sa radyo. Hindi namin hahayaang masira ang gabi ni Minji. Sa loob ng ilang segundo, nagbuhos ang tensyon. Maaaring kumilos ang bawat panik. Ang isang pagkakamali lang ay maaaring magpasiklab ng karahasan. Ngunit, sa halip, ang lalaki ay tumawa ng bahagya. Isang maikling tunog na parang pagbuga ng usok. Wala akong balak pumasok, sabi niya. Tingnan lang namin. Isa itong mensahe. At saka, para sa unang pagkakataon, nakita nila ang maliit na papel na ipinaabot niya mula sa loob. Isang larawan ng isang file, isang dokumento na may nakasulat na mga pangalan ng tao. Ang larawan ay malinaw, ang sulat ay mapanghamak. Ito ang makakapigil sa kasal, sabi ng lalaki. Iyan ang pamamaraan. Kung hindi kayo papayag, gugunitanin namin. Si Ji-hoon ay kumapit sa papel. Tiningnan ito ng mabilis. Ang dokumento ay tila opisyal, mga logo ng kumpanya, mga pirma. Ngulit ang tunay na balak nito ay maliwanag. Ilahat ang lihim, sugurin ang reputasyon. Sino ba ang may interes na ganito? Sino sa paligid nila ang may kapangyarihang magtangkang sirain ang kasal dahil lamang sa galit o kayabangan? Sabihin mo sa kanila na aalis ka na. Utos ni Woo Jin sa radyo mula sa malayo. Huwag magpabago ng kalakaran, ni isang galaw lang. Ang lalaki sa van ay tumingin sa gilid, saka umupo muli. Hindi niya inalis ang tingin sa trio. Paalam, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay parang mabigat na hangin. Nang bumalik ang grupo, nagtipon-tipon sila sa maliit na study na malapit sa silid ni Minji. Ang mukha ni Minji ay maputla. Ang dokumento ay nakaragrag din sa mesa, parang pang-awat ng mga lihim na lumitaw mula sa mga anino. Ano ang laman noon? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ji-hoon ay lumabas mula sa kulimlim. Nang kanyang iniisip, mga transaksyon na mawawala kung hindi titigil ang kasal. Mga pangalan na maaring magdulot ng implikasyon sa pamilya. Hindi ito basta-basta. May kinalaman ito sa pera at sa taong nasa likod nito may kapangyarihang magtulak. Si Naomi ay nagmasid. Ang kanyang isip ay mabilis na gumalaw. Kung ito'y isang pagsubok ng pamilya, kailangan natin ng diskarte. Huwag magpadala sa panik. Kailangan nating malaman kung totoong dokumento ito o isang pagpapanggap. At kung totoo, kailangan nating protektahan ang interes ni Minji at ni Mrs. Park. Kailangan natin ng ebidensya at kailangan nating malaman kung sino ang nagbabantang kumilos. Nagbahagi ang mga kalalakihan ng kani-kanilang pananaw. May nagsabing maaaring ito ay trabaho ng isang labas na grupo.
isang firmang may interes sa kumpanya. May nagsabi namang ito ay gawa ng taong personal na may galit kay Minji. Ang panghuli ay pinakamapanganib. May posibilidad na may taong malapit sa kanila na naglagay ng butas sa kanilang proteksyon. Sa gitna sa talakayan, tumingin si Minji kay Naomi. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Hindi na nagtatago ang pagod. Si Naomi ay tumingin sa kanya ng diretsyo. Ipapakita natin na hindi kami natatakot, sagot niya. Pero hindi rin tayo magpapakampante. Tatawagin ko ang ilang taong maaari nating pagkatiwala upang siyasatin ito. Kakailanganin natin ang legal team ng pamilya at isang ipinagkatiwalaang investigator. Handa ka bang harapin to publiko kung kinakailangan? Lumabas ang hangin sa bibig ni Minji. Kung kailangan, sagot niya nang may bagong kumikislap. Ngunit sana hindi na mauwi doon. Kung aabot sa ganon, tugon ni Naomi, hindi ka nag-isa. Pumasok sila sa silid ng kasal na nakaplanong maging sentro ng ligaya at nakita na may katahimikan na hindi normal. Ang mga ilaw na dapat mas masaya ay nangangapa sa ilalim ng bigat ng posibilidad. Ang mga bisita ay darating pa at bawat minuto ay papalapit sa oras ng misa. Ang tanong ay, sino ang unang kikilos? Sila ba na nagbanta o sila ba na nagbabantay? Sa malalim ng gabi, may kumatok sa pinto ng hindi inaasahan. Ang grupo ay huminto. Sino ang magtatangkang pumasok sa oras na ito? Si Mrs. Park ay lumakad ng may bahagyang pangamba at binuksan ang pinto ng bahagya. Doon, sa pasilyo, may isang babae, hindi kilala sa kanila, na nakaitim, nakayuko ang ulo, may sulat sa kamay. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagod at pasakit. Pasensya na po, malumanay niyang sabi. Ako po si Yunji. Mayroon po akong impormasyon tungkol sa dokumentong iyon. Kung papayagan ninyo, gusto kong magsabi. Ang kwento ni Yunji ay hindi simpleng intriga ng negosyo. Nang siya'y nagsalita, unti-unti nilang nalaman na hindi lamang reputasyon ang nakataya. May mga lumang pangako, mga hindi natupad na utang at isang lihim na koneksyon na tumago sa kasaysayan ng dalawang pamilya. May mga nagbabayad para itago ang mga kasinungalingan, may mga nagmamasid upang protektahan ang kanilang sarili. Habang nagkukwento si Yunji, si Naomi ay nakikinig ng mabuti, sinusukat ang bawat salita, hinuhugot ang katotohanan mula sa emosyonal na pagkukwento. Ang gabi ay unti-unting naging mas komplikado. Ang kasal, ang mga dokumento, ang mga nagbabanta, nagsanib upang magbuo ng isang palaisipan. Sa labas, mula sa madilim na kanto, ang puting van ay umandar ng dahan-dahan, ngunit ang banta ay hindi na nakapos sa isang sasakyan lamang. Nasa loob na ng mga puso, sa pagitan ng mga pirma at ng mga lihim, at sa bawat tao na may dahilan upang protektahan ang sarili. Naomi ay tumayo, pinindot ang kanyang pulso at nagpasya. Magkakaroon tayo ng dalawang linya, ani niya. Una, ihahayag natin ang totoo ng kontrolado, hindi hayagan at walang gulo. Pangalawa, protektahan natin ang seremonya. Kung kailangan nating baguhin ang oras o lugar, gagawin natin ito ng sabay-sabay at tahimik. Ngunit, higit sa lahat, hindi natin hayayaan ang takot ang magdikta ng desisyon ni Minji. Ang mga mata ni na Minji at Mrs. Park ay nagtagto. May isang hindi sinabing kasunduan. Ang gabi ay hindi dapat masira dahil sa mga banta. Ngunit, sa likod ng determinasyong iyon, may mga tanong pa ring nakasabit. Hanggang saan ang kakayahan nila at sino ang handang magbuwis para protektahan ang pag-ibig na magsimula sa agahan? Habang nabubuo ang plano, isang bagong mensahe ang dumating sa telepono ni Naomi. Hindi salita, isang larawan. Isang larawan ng isang lumang bahay, ang bahay ni Naomi noong siya'y bata pa, at isang maliit na puting piraso ng papel na may nakasulat. Alalahanin ang pinanggalingan, may utang kang babayaran. Para sa isang sandali, ang hangin ay nanahimik ng malalim. Ang panganib ay hindi na lang tanlabas. Ito ay lumalapit na sa mismong nakaraan ni Naomi, isang anino na tila sumusunod sa kanya mula sa mga araw na iniiwan niya. Hindi niya kailanman inisip na ang trabaho na ito ay magbubukas ng pinto sa sarili niyang mga lihim. Si Minji ay tumingin, may alinlangan. Anong ibig sabihin nun? Tanong niya. Ngumiti si Naomi ng mapait. Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero hindi ako magpapabaya. Kung ang nakaraan ko ay may kinalaman sa banta na ito, haharapin ko rin.
At sa sandaling iyon, ang gabi ay nag-iba. Mula sa simpleng proteksyon ng kasal, naging isang labanan, hindi lamang para sa pag-ibig ni Minji, kundi para sa katotohanan ni Naomi. Ang mga hangganan ng kanilang mga buhay ay nagsimulang magtagpo, at ang banta ay nagiging mas personal, mas napapabagsak ng emosyon. Sa labas, sa malaking liwanag ng buwan, ang mga anino ay nagkalat at ang puting van ay naglaho sa malayo. Ngulit sa loob, ang maliit na kwarto ay puno ng pagkakaisa, takot at isang determinasyong hindi basta susuko. Ang oras ng seremonya ay papalapit at sa bawat minuto, ang mga desisyon ay mas lalong magtatagda ng kinabukasan. Ngunit may isang tanong na nananatiling nakabukas. Sino ba ang tunay na may kapangyarihan sa likod ng lahat ng ito? At hanggang kailan ang kanilang susunod na paggalaw ay magiging sapat upang mapigilan ang anino? Ang sagot ay hindi pa nahahayag. Ngulit, ang mismong gabi ng kasal ay ngayon na nagsisilbing entablado para sa mga lihim at handa na silang magpamalas ng lahat ng tapang nila upang ipagtanggol ang pag-ibig na nasa gitna ng unos. Si Unji ay tumango ng mababa ang mukha, ang mga daliri niyang naninginig nang ibigay ang maliit na papel mula sa loob ng palda. May pangalan dito, wika niya, halos isang bulong. Hindi kumpletong pangalan, 2 titik lang, SM, pero may seal, at ang sulat kamay, parang pamilyar. Ngunit bago pa man tuluyang masuri ni Naomi at Mrs. Park ang piraso ng papel, tumunog muli ang telepono ni Naomi. Isang mensahe muli, isang larawan ng isang lumang sobre na bahagyang nakasilid sa ilalim ng mga lumang kahoy sa atik ng kanilang pamilya. Sa labas ng sobre, may marka ng nag-aalab na pulang wax seal, pareho sa seal na nakita nila sa dokumento ni Unji. Sa loob ng sobre, kitang-kita ang isang listahan ng mga pangalan at petsa, mga panahon nang ang pamilya ni Naomi ay nasa bingit ng pagkawasak dahil sa utang. Humigpit ang kamao ni Naomi. Alam niya ang wax seal na iyon. Noon, siya'y umalis na may pasaring sa dibdib, hindi dahil takot lang, kundi dahil alam niyang may bagay siyang iniwan na hindi dapat pabayaang mabunyag. Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Minji, ang kanyang tinig mababa ngunit matulis. Hindi ko pa alam, sagot ni Naomi. Pero may pattern. Ang seal, ang sulat, ang mga piraso ng papel. Parang sinisikap ng isang tao na ipagsama-sama ang isang lumang kasunduan. Huminga siya ng malalim. At kung ang sinumang gumagalaw ngayon ay nakakaalam ng imprint ng aming bahay, iyon ay hindi na isang simpleng pagbabanta. Iyon ay personal. Mrs. Park, na matagal nang naging tagapamahala ng pamilya, tumayo at lumakad papunta sa bintana. Kung ganyan ang laro nila, kailangan natin ng mas malawak na proteksyon, hindi lang para sa seremonya, para kina Minji at sa reputasyon ng aming pamilya. Ngunit sa ilalim ng pananalitang iyon ay may hinagpis na hindi mawari. Ang pagkakatulad ng lumang utang at ng mga kasalukuyang pananakot ay sapat upang hadlangan ang kahit sinong magsuot ng ngiting walang alinlangan. Naomi ay napatingin kay Inji. Ikaw, wika niya, paano ka nasangkot? Sino ang nagpadala sa iyo? Bakit mo dadalhin sa amin ang dokumentong ito kung may nagbabantang puso sa likod? Inji tumango, luhay biglang sumirit sa mga mata niya. Sila ang nagsabi sa akin na hindi ko iyon ibubunyag. Ngunit nakita ko ang tunay na mukha nila. Nang sabihin nila na may gagawin silang kasalanan sa darating na gabi, na may itatago silang bagay laban sa babaeng magpapakasal, hindi ako nakatulog. Sa totoo, ako'y anak ng tagapaglinis sa bahay ni Mr. Park. Lumaki ako sa gilid ng yaman, nakita ko kung paano gumagalaw ang mga tao kapag may utang o kapag may lihim silang pinangangalagaan. Sila ang nagbabayad sa amin para manahimik. Ngunit habang tumatagal, natutong basahin ang mga liham nila. Sinasabi ng isang tao na alalahanin ang pinanggalingan at tila sila ang may hawak ng nakaraan ni Naomi. Tahimik ang silid. Kahit si Minji, na ngayoy may suot na espesyal na liwanan sa mukha dahil sa kanyang nalalapit na pag-iisang dibdib, ay nagmukhang maliit at walang muwang sa bigat ng mga salita. Anong ibig sabihin yan? Tanong niya. Malakas na pilit ang tinig. Naomi tumayo.
Ang kanyang mga linya sa mukha ay nanibag, ngunit may kakaibang apoy sa mga mata niya. Hindi takot, kundi resolusyon. Naghahanap tayo ng mga totoong dokumento. Huwag nating ihayag ang buong nilalaman sa publiko. Ngunit, kailangan nating alamin kung sino ang may kapangyarihan gumawa ng mga pirasong ito. At kung may nagbabantang gagamitin ang nakaraan ko laban sa kanya, lalabanin natin gamit ang katotohanan. Hindi ko hahayaan ang takot ang magdikta sa desisyon ni Minji. Nilapitan ni Mrs. Park ang mesa at kinamot ang telepono. May isang bagay. Ang seguridad natin sa venue ay may informant. May nagbantay sa van na lumabas. Ipinadala nila ang video sa akin. Isang lalaki ang lumalakad sa gilid ng kalsada, sumilip sa bintana, pagkatapos ay lumakat palayo. Susubukan nilang pumasok sa mga mensahe. Yeah, sci-fi is really good. The Academy is interesting. It's about this wild superhero family. Really cool and a wild ride. Magpapadala ako ng signal sa mga bisita, sabi ni Naomi. Hindi ako magpapakita ng takot. Tutal, ang gabing ito ay tungkol kay Minji. Kung ano man ang mangyari, hindi nating ito ipapantay sa plano. Ngunit hindi rin natin hahayaang basta magtangkang sirain ang kanyang kaligayahan. May gagawin akong hakbang para makuha ang kontrol. Si Minji ay huminga at hinawakan ng kamay ni Naomi. Kung may kailangan kang gawin, sabihin mo, ako'y kasama mo. Naomi pinilit ang maliit na ngiti. Salamat. Kailangan ko ng dalawang bagay. Una, nais kong makausap ang taong nagpadala ng sulat sa akin sa larawan. Kung sino man siya, may alam siya. Pangalawa, nais kong makuha ang orihinal na dokumento na hawak ni Unji. Huwag nating itong iwanan. At hihingin ko ang tulong ng mga taong pinagkakatiwala ko. Tumango si Unji at dahan-dahang inayabot ang sobre kay Naomi. May isa pa, bulong niya. Nakalagay sa sulat na huwag pansinin ang babae mula sa timog. Ang sulat ay hindi lang direktibo, parang utos, parang may iba pang mga piraso sa chessboard. Naomi tumango ng mababa. Ang pag-iisip niya ay mabilis, mga posibleng motibo, pangalan, ugnayan. South, wika niya. Siya, timog lugar? Kung may sinumang bumabanta mula sa timog, maaaring may koneksyon sa pamilya ng dating kasosyo ni Mr. Park. Sino sa kanila ang may utang na malaki? Sino ang nabiktima noon? Bago pa man tuluyang makapag-isip ng mas malalim, may malakas na pagkatok sa pinto. Lahat ay natulala. Ang pagkatok ay hindi katulad ng dati. Matulis, may determinasyon. Si Mrs. Park ay mabilis na lumakad patungo sa pinto. Ngulit bago niya ito buksan, may tahimik na boses mula sa labas. Mr. Spark, ako si Lito, ang security ng venue. Kailangan ninyong dumating kaagad. Napahinga silang lahat ng konti ang loob. Si Lito, ang pinuno ng seguridad, ay inaasahan. Ngunit sa likod ng panalo na iyon ay may galit na taglay. Ang tunog ng bintana ng kanilang buhay ay parang nanginginig. Si Naomi ay tumingin kay Minji. Huwag umalis, utos niya. Ako ang lalabas. Sa labas ng pinto, nakatayo si Lito, pawis sa noo at humihinga ng magilis. May nakita kaming isang lalaki sa likod na nagtatangkang makapasok. Nakita niya ang aming mga blueprint at nagtanong tungkol sa schedule. Maya-maya may tumawag sa akin mula sa gate. May delivery para sa inyo, isang kahon na walang pangalan. Naomi tumango at hinawakan ng kamay ni Minji para sa lakas. Suriin yan at ipaalam mo sa akin ang bawat kilos. At ipaalam mo rin sa akin kung sino ang nagbayad para sa taong iyon. Lumalabas sa liwanag ng buwan ang van na nagbigay ng pangamba. Ngayoy, bumalik at dahan-dahang huminto malapit sa kanto. Sa isang segundo, napansin ni Unji ang isang figura na bumaba. Bahagyang nakapinid ang ulo. Ngunit may isang maliit na panyo na may parehong wax seal ang nakabuka mula sa loob ng kanyang coat. Ang panyo ay tinapik-tapik ng dampi ng hangin at parang sinasabi nito ang isang bagay na lahat ay hindi pa handang malaman. Naomi ay lumakad palapit, bawat hakbang ay may timbang. Huwag mo siyang papasukin nang hindi natin nalalaman, utos niya kay Lito. Ilak ang gate at huwag magpapadala ng kuryente agad, maaari nilang gamitin iyon para takutin ang mga tao. Habang nag-uusap, isa pang mensahe ang dumapo sa telepono ni Naomi, isang video clip na walang tunog. Ipinapakita nito ang loob ng lumang bahay ni Naomi, ang atik na pinagkunan ng sobre. May isang anino na naglalakad sa likod ng bintana, malayo ang muka, ngunit malinaw ang kilos. Ang taong iyon ay may hawak na dokumento at sinasabi sa kanya ng taong nagvideo.
Hanapin ang talaan sa ilalim ng sahig. Umalis ka kapag nakuha mo na. Ang puso ni Naomi ay tumigil sandali. Ang sahig sa attic, ang lugar kung saan siya nagtatago ng ilang lumang liham ng kanyang ina. Sila ay nagkilos ng walang pagkakamali. Aniya, ang tinig niya ay malamig. Alam nila kung saan hahanapin ang mga ebidensya. Alam nila rin ang paraan para magpalit ng eksena. Si Minji na hindi mailihis ang mata sa telepono napahawak sa braso ni Naomi. Ano ang gagawin natin? Ngayon, sagot ni Naomi, kinakailangan nating pumili. Ilalantad ba natin ang ilan sa mga katotohanan ng kontrolado bago pa man sila magawa ito o hahayaan nating sila ang magbunyag at magsurpresa sa amin? Kung pipiliin natin ang unang paraan, kakailanganin namin ang maayos na kwento. Isang top line na magsasabing may lumang kasunduan na hindi na umiiral. Sapat para maputol ang banta, ngulit hindi sapat upang sirain ang reputasyon ng walang katibayan. Tahimik nilang pinagnilayan. Sa loob ng ilang segundo na para bang tumigil ang oras, napagtanto ni Naomi na ang desisyon ay hindi lamang para kay Minji, kundi para sa kanya rin. Mga sugat na inilihim ng dekada ang babantang muling bubuksan. Siya ba ay haharapin ang anino mula sa nakaraan at lalabas na buo o magtatanim ng ibang tanikala upang protektahan ng iba? Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ng ilaw ang nagdulot ng pag-ikas ng lahat. Hindi isang ordinaryong ilaw, mga maliliit na flash mula sa isang quadcopter ang gumuhit ng mga landas sa dilim. Ang drone ay pumilipit sa itaas ng bakuran, nagbigay liwanag sa kanilang bintana. Kasunod nito, may distant bang, parang malambot na tunog ng suntok sa pinto ng isang lumang lagusan. Lito ay mabilis na kumilos, ngunit ang paglitaw ng drone ay nagsilbing pahiwatig. Ang anino ay hindi nagmamadaling pumasok sa loob ng mismong bahay. Sila ay sumusubok ng iba pang paraan, sabotahe, likidasyon ng ebidensya o simpleng taktikang pananakot. Naomi ay tumingin sa mga mukha sa loob ng kwarto. Minji, kulang sa pag-unawa ngunit puno ng tiwala. Mrs. Park, matatag ngunit may anino ng pagkababahala. Ionji, malambot ang loob ngunit may lakas ng loob na magdala ng katotohanan. Ang gabi ay naging entablado ng isang mas malubhang dula kaysa inakala nila. Maghanda tayo, wika ni Naomi, at sa kanyang boses ay may kakaibang kalmadong sigla. Hindi takot, kundi resolusyong haharapin ang mga gawain. Anino, hahatiin natin ang kilos. May ilang ilalantad, may ilang ipagtatanggol. At kung may lalapit sa atin ngayon, ipapakita natin na hindi kami madaling matinag. Habang sila'y naghahanda, may kumatok muli. Murit ang pagkatok na iyon ay dahan-dahan. May kahinahunan na parabang isang taong malamig ang puso ang nagpapakilala. Lahat ay tumigil sa paghinga. Ang gulong ng van sa kalsada ay nagpigil. Isang silahis ng liwanag mula sa kalye ang tumama sa pinto, at sa pagitan ng liwanag at dilim, may silweta ang isang taong kilala ni Naomi mula sa kanyang nakaraan. Ang pangalan ng taong iyon ay hindi binigas. Ngunit ang kanyang presensya ay parang kargado ng mga taon ng simoy, isang presensya na magbubukas ng maraming pinto o magwawasak ng maraming buhay. Naomi ay tumingala. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang pinto. Alam niyang ang pagsubok ay magsisimula sa kanyang susunod na hakbang.